satisfactory. Diba? Diba tayo dun sa kabila kasi medyo mababa yung puno doon. Magaling pa tayo sa bagan ko. Buti na lang yung mga gantong mansanas dito. Sarap talaga po. Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Sa mga nagre-request po, ano daw po itsura ng park po dito sa kinukuhan ko sa Mansanasan. Siyempre muna tayo Mansanas. May dala po akong bago. Pakita ko po sa inyo, yan, may ilaw. Libre po ito sa park nyo. Kahit sa gabi may ilaw. O, diba? Tara, samahan po ninyo. Yan, ganyan po. Bridge po yun o tulay. So lahat ng pupunta dito magbibisikleta, maglalakad, makikita po yung daan. Saka sa gabi po naglalagay po silang reflector sa katawan para maiwasan po yung disgrasya. Di ba? Katawa po, ano? Kahit sa gabi pwede tayong mangharbat ng Mansanas. Naku, yung peras baka ubos na. Ngayon hindi na ako mahiya. Kaya nasa tuktok pa yung peras. Nakakaano na rin, Christmas vibe na rin po. Old ano po yan, structure, i-renovate. So ang ganda, ano. Ayan, dito sa taas na yan hindi upo yung mga tao kasi exposed, saka medyo madilim. So nung magpupunta lang dyan, matitigas ang mukha ko. Alam ko kahit na gabi na siya tatago mga Mansanas. Tingnan po natin. Hindi po muna tayo sa bud. Dito tayo sa medyo sa likod. Parang nakakarbot na. Huwag naman sanang ubos na. Hindi naman pala. Tingnan natin. Naku. Naku, daming nalaglag sa ground. Ayan, oh. Ay, hindi, meron pa. Ayan, oh. Oo. Dali. Ayan. Diba? Okay talagang ano itong gamit kong telepon. Talagang very supportive sa mga pangharbat. Talagang maganda yung ilaw. Hindi gagastos ng malaki. Sarap nito. Naku, ito malutong, hinog na. Grabe. Nagkakalaglag na yung mga Mansanas. Hinog na talaga. Mangmana natin to. Kakain ng bagong sa bahay po. Mumukbang natin. Nandun yung tamis. Pero ng kagat. Nandun yung asim. Itong naka perfect sa bagoong. Malamig. Ano na tayo? Bago ba ubos ko ang lahat? Ayun po, may mga kasama ko. Kasi mamaya pupunta po sila magbabakating. Sabi ko, nakita-kita tayo sa City Center. So nakita-kita po kami ngayon. Gabi na, nagdala po ako ng ilaw. So samahan nila ako. Hindi pa sila makalakad pag wala ako. Sabi nila para daw may kulang. Kasi yung bangis ko pag nasa bar, hello, nabenta po ito. Hindi po sa pagyayabang. Hello. Yan. Diba? Panalong panalo. Tingnan natin dito sa kabilang puno. Medyo pag po, kapag biglang nag-chill ang weather, ito po yung mangyayari, oh. Pumuputok siya. Opo. Biglaan po kasing naglamig, eh. Ngayon po ang temperature, +5 na lang yata. Medyo malamig po sa kamay. Kaya nakikita po nyo yung dulo ng kamay ko. Parang namimintog, parang umaalsa. Ganyan po.
pag-artistahin ang dating. Magre-reserve na ako sa ano, sa chiller ko, kasi next week wala na akong mabibila na ganung malulutong naman sana, puro hinog na. Ito mas masarap itong maliliit po talaga. Hindi po ito crab apple, iba po yung crab apple. Meron po ditong variety ng crab. Ay po talaga mini apple na matamis na may konting asim. O, diba? Ito po yung kanina isang bungad, kasi pag bungad medyo shy type yung mga nangunguha. Tingnan natin kung may natira, kung shy type pa rin ba sila. Ay, hindi shy type. Hindi shy type, upod na. Yun mga isa. Wala nang shy type ngayon paggabi. Talaga upod na lahat. Ngayon po mag-alas 10 na ng gabi. Lakas ng ano, agos ng tubig kasi nag-uulan po eh. Puntahan na po natin yung ano. Ayun oh. Makikita nyo po yung mga puno, yung umbrella style ng mga mansanas. May mga ilaw po sa ilalim. Yeah. Talagang ano eh, impressive. Very impressive. Talagang ano, sa mga gustong pumatay dito kahit gabi, mag-snack, di ba? Ewan ko anong ini-snack nila sa gabi. Ayan. Mayroon na doon grupo. Ay, grabe. Ito ang dami. Ayan, ang dami. Oh. Dali. Hindi naman ako mamumukan sa gabi. Medyo intimidating, medyo nakakailang din po. Ayan. Ang dami. Kaya lang, ba't kasi pinutol yung sanga? Ganda-ganda eh. Maganda nga tignan eh. Mas maraming magandang bunga. Nung hindi pa putol ang sanga, pinutol eh. Ito, ang dami pong bunga yung sa ilalim. Oh. Di ba? Di ba? O, di ba? Ganda na set up. Ito yung masarap ng mga nasa ilalim. Tingnan po natin. Itong finish apple na ito pag nahinog, napakatamis. Konti na lang asin para hindi na siya masarap sa bagong. Balo ko pa rin ako. Healthy snack. Medyo malamig. Malamig yung mansanas. Parang nangingilo ko dun sa lamig. +4 po pala. So ang temperature para po yung sa loob ng rep +4. Ganun po. Ingat nga po pala sa mga kabayan po natin sa Pilipinas po ngayon. Lalo na po yung naapektuhan po ng bagyo o madadaanan po ng bagyo. Ingat po. Imagine po ninyo, no? Ito sa Finland. Anytime may maganda, pumuntahan kayo, safe. May CCTV po rito, kaya walang pwedeng luluko-luko dito. Tapos pag gawin nila, halimbawa lumabas sila dito, kasi next, malapit na po sa city center eh. So yung daan, basta public place na may nadadaanan sa sakyan, matitrace po sila. So malayang malaya po dito at safe. Alam po ninyo yung amoy ng mansanas pag malamig po, umaamoy na siya. Yung medyo ano na siya, nag-release siya ng ano, parang langis. Yung oily texture. Ganda. So ito po, maraming mansanas, maraming lingonberries,
Yung mga autumn mushrooms, mas marami po, lalo na sa south. Happy wag mo paputan ka, buti ka lang. Kung may belo-belo po ako. Ang galing na. Kunin ko yung bagong ko. Dali lang po para masarap talaga sa bagong ko. Ayan, ito na. Ganda natin takip para makabuelo tayo ng maayos. Dito naman po, they respect one's own space or privacy. Yung bagong ko po, mas lamang po yung tamis kaya sa alat. May liempo, ay hindi chicharon pala. Na hinalo, siyempre lumambot na. Saka siling labuyo. Maraming bawang saka sibuyas. Grabe. Satisfactory. Di pa? Di pa tayo dun sa kabila kasi medyo mababa yung puno doon. At hindi ko masyadong kinahihiya yung lipunan ako. Dali lang. Kamanin mo na ako. Patata ko isang kaibigan. Medyo mahanda na tataba sa akin. Isip siguro, ano kaya wala nga itong hayop na to? Nakahanap po ka na medyo malaki. Ayan. Yan, may nagdadaan po. Hindi ko pa nakikita yung hawak kong bagoong. Medyo gaganyan. Medyo nahiya naman ako. Pag ganito pong pahinog na, huwag niyo kakainin ng buto. Hazardous po ang buto ng mansanas. Pag nakasang basong buto po kayo ng mansanas, hazardous po. Sumiyo ko isang buto siguro ng isang basong buto siguro ng mansanas, katambasan isang puno yun. Ito po yun. That one. Lipat na tayo kasi napakasarap po nitong variety na ito eh. I couldn't resist to take another one. Hala po, nakalambot na ko. Wala pala akong baon na inumin. Nakakatuwa po kayo sa banda doon may lalaro mga kabataan. Alam niyo po yung feeling bata kayo minsan. Nakakatuwa po. Ayan, dito na po tayo sa mababang puno. Ito po yung medyo malalaki bunga. Ayun o, yun o, tatago. Kaya lang, ako, medyo mataas. Pero ito. Ito. Ayan. O, diba? Umilalim kaya tayo. Pupunin ko muna yung ano ko, supot. Laman yata yun 20 kilos. Hindi. Mga 2 kilo lang. Ayan, nandito na po tayo sa ilalim ng mababang puno. Harvest po muna. Diba napakasaya. Pinipili ko po yung primera klase. Yung malalaki. Lalaglag. Lalaglag na pala. Ayan po. Diba? Yan po yung mga masarap kagabi. Nakagigit. Dali. Itong variety na to iba pala. Mas bilog to eh. Tingnan natin. Tingnan natin how does it work with bagoong. Ha? Ang lalaki nga. Yung mas mataas.
mas malalaki. You know, hindi ko lang awit. Gusto muna. Baka naman tama ito. Ito. Oh! Mas masarap to, mas malutong. Smooth ang taste. May konting asin. Ito parang bayabas na hinog. Opo, hindi po siya parang mansanas. Siguro pag pinita, syempre yung amoy doon magiging mansanas. Hindi. Laglag. Sobrang dami sa ground na mansanas. Dami. Kala. Kung medyo nasa taas akin ako ba ako kasi mas malaki. Tama ito. Ay hindi, gas-gas lang sa saka. Malutong. Saka. Ito, pag ganito na, yung hinog, lasang mansanas, masarap, parang Pasko na. Wala kami sa Pilipinas, no? Pwede ng November, nasa Pilipinas na ako. Imagine po ninyo, di ba? Dahil sa disiplina, ganito, nararanasan ninyo yung mga gantong bagay. At least pag may nagdan doon, nakikita, mababa yung mga sabi. Sabi ko, gusto ko yung medyo green. Yung maasim pa, ito. Ito may gas-gas lang na sana. Medyo green pa ito. Ito masarap. Yung mani ba? Mas maluto. Super sarap dito masanas na ito. Ito yung number 1, the best. Mga nasa taas, ang lalaki, hindi ko naabot eh. Ayoko makaya. Gabi eh. Sana lang. Kaya medyo ito. Ayan, gas-gas lang po. Masangap. Ibang matatanda po. Namumulot po dito. Pero hindi po recommended na mamulot kasi may mga asong nagdadaan. At yung mga bibe, yung mga siyempre panalo sa batong ito. Buti na lang may mga gantong mansanas dito. Talaga po. Ayan po. Makuha muna tayo ilang peraso dito bago tayo magawa ng peras. O diba? Ang ganda. Grabe. Mahal na po ito sa tindahan ngayon. 5 euro per kilo. Ayun, may malaki. Medyo mataas lang talaga. Ganda oh. Sarap pong tingnan, di ba? Imagine po yung satisfaction na naranasan ko. Salamat po talaga sa Panginoon. Pinararanas po sa akin mga gantong bagay. Ayan, unfortunately,
ubos na po ang bunga ng mga peras. Ganyan po kabilis. Marami rin po nangunguha. Kanina may mga teenagers nanguwi. Nakita ko. Kaya may mga kabataan po doon. Masaya. Tapos yung reflection ng autumn. Napakaganda po, no? Sino ba hindi mag-enjoy sa park na to? Kahit anong oras. Yeah. Nakakatuwa po. Kasi dito, wala yung papansin yung masyadong sisigaw. Lalo na pag may nakita po nilang ibang tao kumukuha ng video. Iniiyan po nila yung distansya. Ay, sa gabi may nagbo-bonfire. Diba? Ayun po yung pangalan po ng lugar po. Hindi na po masyadong mga istorbo. Oulu. O-U-L-U. May mga teenagers po doon. So, ganyan po yan. Ganyan po dito. Kapag may nauna, huwag nyo na istorboin. Ayaw po kasi hindi lang masyadong, alam nyo na, iba po kasi yung kultura dito, yung respect one's space or privacy. Yan po natin sila. Pero kung daytime, pwede naman. Pero pag nighttime ganyan nag-i-enjoy. Grupo sila. Just let them enjoy. Diba? Respect. Ano po, no? Ay, nako. Bangkalase talaga dito sa Finland. Kung paano po nila nire-respeto ang tao, ang nature. Tawa po, di ba? Naalala ko tuloy yung kabataan namin. Mandudugas kami ng bayabas o kahit ano sa gabi. Minsan kay Mito. Tapos yung isang kamag-anak po namin naiwan dun sa pool, nahuli na may-ari, takbuhan kami. Diba? Ito po yung coffee shop paggabi. Sa mga nag-request po, ito po yung itsura ng park sa gabi, diba? De kuya, yung mga nagsusulok-sulok dyan, possible makita. Yes! Kasi meron po dito mga secret CCTV cameras. Kaya yung mga tao dito bawal silang luluko-luko kahit lasing sila. Malaki po kasi fine. At syempre mayroong certain, alam nyo na, yung justice system po talaga dito gumagana ng maayos. So yung safety, when it comes to safety measures, talagang mas pinapriority. Nibigyan nila ng priority o pinaprioritize po talaga nila yung locals po nila, yung citizens po nila. Ma-enjoy po yung every or each penny na binabayad nilang tax sa gobyerno. Ganyan po yun. Yeah? Kaya kung may bakuran po kayo, kahit wala, panatilihin nyo lang pong malinis. Siyempre maswerte po yung may mga bakuran, pwede kayong mag-ayos, diba? Ma-enjoy po ninyo. Kasi pag nakikita nyo sa labas ng bahay, magulo, hindi maayos, daming basura, kung saan saan nakalagay ang kung ano-ano, subukan nyo lang po i-organize, maglinis po kayo. Kahit hindi kayo mahilig maghardin, maglinis kayo at makikita nyo po yung kagandahan po na nakatago. Opo, totoo po yun. Kahit na konkreto sabihin natin yung bakuran po ninyo, lagay lang kayo ng konting halaman dyan. O kahit hindi, basta malinis, upuan, pahingahan, maglagay kayo ng electric fan. O kung kahit wala, di ba? Kung medyo kulong yung lugar ninyo, yung kahit saan, kahit kondo nga po, di ba, iba mas pinaparelax nila yung lugar nila dahil yung mga balcony nila nakulong, konkreto, di ba, urban life, city life. Siyempre mga nasa probinsya, lalo na may bakuran, di ba? Totoo po yun na ang turismo ay nakadepende po sa mga tao sa isang pamayanan. Hindi po talaga nakadepende po yun sa kilos ng gobyerno kasi kasama po tayo, parte po tayo ng gobyerno eh. Kaya bigyan po natin contribution po natin. Kumilos tayo yung kusa. Kasi sa isang komunidad magkakapit bahay. Kapag may pumunta po dyan mga tao, taas yung lugar nyo, may pagkakaisa po kayo at malinis. Naku po, 100%. Dudumugin po kayo ng mga tao at maging halimbawa po kayo sa ibang lugar sa ating lipunan sa Pilipinas. Hinihingal na ako sa Kakalamun ng Masanas. Paano po mga kababayan? Hindi ko na po pakikita sa inyo pagkain ko ng mansanas ng gagawin sa bahay kasi pakita ko na naman kanina. Pinakita ko lang po sa inyo yung kung paano po kami kilos po dito at binabalik po sa mga tao yung mga buwis na binabayaran po nila sa pamagitan po ng ligtas na serbisyo
Mag-i-enjoy po ang bawat isa kahit sa anong oras. Ayun po yung unang masarap sa pakiramdam bilang mamamayan po. Ako bilang isang banyaga na nakatira po dito sa Finland, nararamdaman ko po talaga yung kaligtasan kahit saan ako pumunta. Mararamdaman po na yung pakikisa po ng tao, respeto at yung dumidistansya po. Paano po? Maraming salamat naman po sa inyong oras na ila sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless at palagi magandang araw. Laban lang!